reading po natin niya. At ayaw po natin tumayo bilang tanda ng paggalang sa pagbabasa sa salita ng Panginoon. So Genesis chapter 2 verse 1 to 4, basahin po natin. So the creation of the heavens and the earth, and everything in them was created. The seventh day God has finished his work of creation. So he rested from all his work. And God blessed the seventh day and declared it holy, because it was the day when he rested from all his work of creation. This is the account of the creation of the heavens and the earth. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Tayo po saglit na manalangin. Panginoon, muli kami nagpapasalamat, Lord God, sa araw na ito na pinagkalibig po sa amin. Maraming salamat, Lord, dahil tunay nga na ikaw ang nagpuklod-puklod sa amin sa lugar na ito, sa isang spirito, sa isang katotohanan, at sa isang tagapagligtas na aming Panginoong Jesus. Kaya Lord God, sa umagang ito, as we study your word, sa pag-aaral po namin ng iyong salita, ang dalangin po namin, Panginoon, ay buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, na tunay nga na maunawaan po namin yung mga katotohanan na gusto mong ituro sa amin, Panginoon. At sa kapangyarihan ng iyong banal na spirito, nawa ang iyong salita, ang tunay nga na magbago sa buhay ng bawat isa sa amin. Transform us, Lord God, according to your word. Patuloy nga na ikaw ang madakila sa buhay namin. Tago niyo po ako sa iyong likuran dahil walang nagmumula sa aking sarili. Ang lahat ng ito, Lord God, ay mula sa iyo, Panginoon, mula sa iyong salita. Patuloy nga na protect us, Lord God, from evil men, evil spirits. Bigyan niyo pa kami ng focus, Lord God, sa iyong salita. At tuloy nga, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang maitanghal sa araw na ito, Panginoon, sa bawat isa. We bless you, Lord God. We honor you. We love you. This is our prayer. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Kaya po natin, mga kapunan. At salamat po sa Panginoon dahil tunay nga na tayo nagagalak na tayo dito. Ngitihan na natin yung mga katabi natin na salamat sa Lord, no? Kayo po ay mga patotoo ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. So tayo ay nagagalak. Dapat nagagalak tayo pag nakikita natin yung katabi natin, mga kapatid natin. Mamaya naiinis tayo, no? Pag nakita natin, ito na naman. Gano'n naman si ganito, si ganyan. Sana walang gano'n. Amen. So, last Sunday po, of course, tayo pa rin nagpapatuloy sa ating Bible series. At last Sunday, nakita natin kung paano nilikha ni Lord ang buong universe. Ilang araw na nilikha? 6. Ano daw? Ba't may 3? 6. Bibigyan yata ako. 6. 6 days nilikha ng Diyos ang sanlibutan. So, review natin, ano? Meron ko din doon. So, review natin yung 6 days ng creation ng Lord. Of course, yung day 1, ang nilikha ng Diyos ay light. So, sineparate niya yung araw sa gabi na may kita natin sa chapter 1, verse 3 to 5. The second day, nilikha niya ang sky o yung atmosphere. Day 3, nilikha ng Diyos ang lupa, ang karagatan, and also yung mga halaman. Day 4, ayan, nilikha ni Lord yung mga heavenly bodies, mga stars, mga moons, mga heavenly, nakikita natin sa universe. Day 5, dyan, nilikha ng Panginoon yung mga nakatira sa dagat, mga hayop na nakatira sa dagat, at yung mga lumilipad na hayop, and siyempre day 6, yung mga land creatures, yung mga hayop na naninirahan sa lupa, and of course, tayong mga tao. At nakita rin natin last Sunday na in creation, next slide po, nakita natin, review lang natin nun. So nakita natin unang-una last Sunday that in the creation, it displays God's ability to bring order out of chaos. Tunay nga na nakita natin na nilikha ni Lord ang sanlibutan from emptiness, from darkness, from chaos, from void, into something beautiful. No, out of those na karimlan, nandun nilikha ng Diyos ang buhay, ang kagandahan, ang lahat ng magagandang bagay, and all the fullness of His creation. Pangalawa, nakita rin natin nga na in creation, God created the universe by His Word. Diba? Ganun kakapangyarihan si Lord. Binigkas niya lang. Diba? Sabi niya, let there be light. At nagkaroon ng liwanag. Actually, sabi pa nga nung iba, inuutos ng Diyos na magkaroon ng liwanag. At nung inutos niya, yung liwanag sumunod. Diba? Magkaroon ng ang kalangitan, sinabi ng Diyos. At talagang sumunod ang kalangitan na nagkaroon nga. They came into existence. Ganun kakapangyarihan ng ating Panginoon. Number 3, nakita natin last Sunday that God saw His creation and it was good.
Okay, nakita ni Lord na inilikha niya ay maganda, kaaya-aya, good sa kanyang paningin. So sabi natin last Sunday, walang nilikha si Lord na pangit, na masama, na hindi kaaya-aya, na sablay, na sala. Kasi nga, everything, sinabi sa Genesis 1:1, 10 times sinabi ng Diyos na it was good. So, syempre, alam naman natin na ang kasalanan, dahil sa kasalanan, nagkaroon ng lahat ng pangit, kasi ng kasiraan, ng kamatayan. But everything in creation, originally, na nilikha ng Diyos, lahat ay it was good. And also, pang-apat na kita natin last Sunday is mankind is special from all creation. Espesyal tayo na nilikha ng Diyos. Kasi di ba sabi ko nga, lahat ng nilikha ng Diyos ay salita. Sinabi niya, binigkas niya, inutos niya. Pero iba ang tao, nilikha ang tao, which is may kita natin next mga susunod na linggo. Nilikha ni Lord ang tao, siya mismo ang gumawa. At ang matindi pa nun, ginawa niya, hinulma niya sa sarili niyang imahe. Yan, sa A, di ba? We are created in God's image, kaya tayo special. Kaya special ang bawat isa sa atin. Tignan nga natin yung katabi natin, kaya special yan, ano? Hindi lang yan special dahil mahal natin yan sa buhay, pero they are special because we are all created in the image of God. Special yung pinaggayahan natin. Okay? Special yung Diyos na ano-anong hulma natin, no? Kaya we are special because yung pinaggayahan natin, the image that we are created from is special. And also, pangalawa, nakita natin in creation that kaya tayo special is we are given authority in creation. Sa buong nilikha ng Diyos, kahit nga sa mga anghel, hindi niya binigay yung authority niya. The authority to govern the created universe na nilikha ng Diyos na mundo ay binigay niya sa tao. Sa tao lang binigay ng Diyos. To govern, to flourish, to rule the creation na maisa ayos. So may singit ko lang po, wala po dyan. Before kasi may nagtanong sa akin, sabi niya, or baka mamaya ma-encounter niyo rin po itong tanong na to. May nagtanong, paano po yun, Pastor, paano po yun? Hindi naman binanggit, paano yung mga insects, paano yung mga reptiles, paano yung mga dinosaur, kailan sila nilikha? So yun yung tanong, so, ba't wala sila sa listahan? Of course, siyempre, hindi mo naman pwedeng ilista lahat ng nilikha ng Diyos. Diba? Imposible, siguro sa sobrang dami-dami ng nilikha ng Diyos, hindi yun magkakasya sa isang libro. Diba? Lilista mo lahat, atoms, molecules, diba? God created oxygen, carbon monoxide, diba? Hindi pwede lagi, the great white shark, tambakol, tilapia, hindi mo pwede. Sobrang daming nilikha ng Diyos, diba? At siyempre, hindi mo pwede isulat, hindi kaya isulat. Kung lahat-lahat iisa-isahin yung detalye. Kaya sa sobrang, di ba? Sa sobrang dami nun. Kaya may kinatawag tayo sa biblical studies na inclusion. Pag sinabi pong inclusion, ibig sabihin, included na yon sa nilikha ng Diyos. Na bagamat hindi nakalista dun sa Genesis, yung mga specific creation, rest assured po, nakasama sila sa nilikha ng Diyos. So for example, kunyari, day 2, nilikha ng Diyos yung sky, yung atmosphere. Siyempre, inclusion or included na rin yung ulap, yung stratosphere, yung hemisphere, troposphere, di ba? Yung nimbus clouds, kasama na yon, included yon. So for example, day 3, nilikha ng Diyos yung lupa at mga halaman. Siyempre, include na rin yung bundok, burol, mga talampas, kapatagan, sitaw, bataw, patani. Included na yon. Bahay ko, wala ba? Yung mga serpentina, tanglad, luya, lahat yon included. Pagkabat di sila nilista, included sila. So kung na, day 6, land creatures, nilikha ng Diyos ang lahat ng land creatures. Siyempre, nandiyan included o inclusio, nandiyan na rin yung mga dinosaurs, aso, pusa, reptiles, mga insekto, etc. etc. They are included. They are inclusio sa paglikha ng ating Panginoon. So siningit ko lang po kasi siyempre pag may mga kapatid tayo na nagtatanong, we would like to address those questions. At ganun din, kung may mga questions po tayo sa pinag-aaralan natin in regarding sa Bible, huwag po kayong mahiya magtanong. No? So sa abot ng ating makakaya, sa abot ng grasya ng Panginoon sa atin,
susubukan po nating sagutin yon with our limited knowledge, ay nawa masagot po natin. So this morning po, ngayong umaga, makikita naman po natin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa Genesis chapter 2, chapter 2 na tayo, verse 1 to 4. At nandyan po yung closing, or yung culmination, o pagtatapos ng creation ng Diyos. So, kumbaga yung last day. Kasi nga, di ba, sabi natin, 6 days nilikha ng Diyos. At pang 7th day, itong chapter 2 verse 1 to 4. So babasahin ko po sa Tagalog, and para mas maunawaan natin. Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Okay, lahat ng bagay. Tinapos niyang likhahin ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. At siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal. Sapagkat sa araw na ito, siya ay nagpahinga matapos likain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. So in totality, nilikha ng Lord ang universe in 7 days. Yung 1 to 6, doon niya nilikha. And yung 7th day ay included pa rin yun dahil kasama yun sa creation, sa pagpapahinga. Actually, sa totoong buhay, sa totoong realidad, kaya naman likhain ng Diyos lahat ng yan. Diba? Sa isang araw. Diba? Kaya niyang isang sabihin, let there be everything. Diba? Kaya naman gawin ni Lord kasi all-powerful siya, kaya niya yun. Pero, ginawa niyang 6 days para ipakita ni Lord sa atin that He is the God of order. Ginawa niyang 6 na, actually kaya nga niyang 1 day, pero ginawa niyang chose na 6 days para makita that He is the God of order. Nasa lahat ng ginagawa niya, sa paglikha niya, may order, may pagkakasunod-sunod, may process na sinusunod ang ating Panginoon. O, di ba, kunwari tayo, nagpapagawa tayo ng bahay, di ba, or kahit anong structure, di ba, hindi naman lahat yun ginagawa mo agad, di ba? So may process, may order, may structural procedures kayong sinusunod. Siyempre, gagawin mo muna yung pundasyon, di ba? Pag nagawa mo yung pundasyon, poste. Pag nagawa mo yung poste, sunod yung pader, yung bintana, yung pinto. Pag siyempre, bubong, di ba? Tapos pipinturahan, pagagandahin mo. So evident yun, yung concept na order na yun, ay evident sa ginagawa natin, pag nagpapatay tayong bayo, kahit anong bagay, evident din yun sa creation ng ating Panginoon. Na sa first day to 6 days, may process. At bawat araw ay may specific na ginawa ang Lord, may nilikha ang Diyos, at nakita natin na may order sa paglikha. So hindi random, hindi bini-minimize mo na lumikha ang Diyos. May sinusunod siyang plano, nais, kalooban at balak in creation. At very special to sa yung pang-7 araw, kasi on the 7th day, yung last day of creation week, makikita natin na at ito po yung magiging focus natin ng pag-uusapan natin this morning, na si Lord, pagkatapos ng likhain ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw, ay nagpahinga ng ikapitong araw. So ang title po ng ating pag-uusapan ngayon is God rested on the 7th day. So before, natandaan ko nun, may nagtanong sa akin bata, hindi ko matandaan kung si Sam or si Kaylen, basta bata pa sila nun, na natatandaan ko, na tinuturuan pa sila dito sa kids, sa mga pastors. Nagtanong sila, sabi nila, bakit daw, pag nag-aaralan kasi nila yung creation week ang tanong nila, bakit nagpahinga si Lord ng 7th day? Napagod ba si Lord? So yun ang tanong nila. Hindi ko matanda kung sino, basta may nagtanong nun, tumatak sa isip ko kasi natawa ako. Kasi siyempre, di ba, curious yung bata. So, tayo ba, pag kunyari may nagtanong yung anak natin ng gano'n, anong pa natin sasagutin? Di ba, kunyari, ma, pa, sabi ni teacher, nagpahinga si Lord ng 7th day. Bakit siya nagpahinga? Napagod din ba siya? So, innocente yung question. Pero yung answer nun, syempre hindi napagod si Lord. Baka mamaya sabihin nyo, napagod siya, anak. Diba? Napagod siya sa tigas ng ulo mo. Hindi gano'n, ha? Gano'n yung sagot natin. Siyempre, ang sagot natin, hindi napagod si Lord. Kasi nga, hindi napapagod si Lord kasi He is omnipotent. Ibig sabihin omnipotent, almighty, all-powerful. He has lahat, nasa kanyang lahat ng kapangyarihan, unlimited power.
So yung konsepto na napapagod o nahahapo, nahihirapan, na-exhaust ang Diyos ay hindi po totoo. Okay? Di ba tayo, pag nakakaramdam tayo ng pagod or panghihina, buong araw ka nag-aral, wow, buong araw nag-aral, o di ka, buong araw tayo nagtrabaho, di ba? Buong araw tayong may ginagawa. Di ba, pag nakakaramdam tayo ng nakakaramdam tayo ng pagod at ng panghihina. So technically, gagawin natin, magpapahinga, matutulog, di ba? Magre-relax, magpapahinga. So ganun tayong tao. Kasi kailangan natin magpahinga. Kasi tayo ay finite, limitado lang tayo. Tayo ay nanghihina, kailangan mag-recover ng muscles natin. Kailangan mag-recover ng isip natin, mapahinga. We need to rest our body. Pero si Lord, ang Panginoon, hindi niya kailangan magpahinga. Hindi kailangan ng Panginoon na i-recover yung lakas niya or bawiin yung lakas niya sa paglikha. Kasi hindi nga siya katulad natin na nanghihina. Hindi, ang Diyos ay kailanman hindi nanghihina, hindi napapagod, dahil siya ay He is Almighty, He is omnipotent. Hindi napapagod, hindi nanghihina, hindi humihina, hindi nahahapo, hindi hinihingal, hindi kailangan ni Lord magpahinga at mag-recover ng lakas. So ano po ibig sabihin ng God rested o God nagpahinga or God rested on the seventh day? Number one, ang ibig ko sabihin nun, God did that rest to recover His strength but to stop creating. Okay? So ang Diyos po ay nagpahinga hindi para mabawiin yung lakas niya, which is yung ginagawa nating tao, di ba ganun tayo, papahinga, babawi yung lakas. Hindi ganun ang reason o purpose kung ba't nagpahinga ang Panginoon. Kaya tumigil o kaya nag-rest si Lord is to stop, para tumigil in creating. Kasi po ang proper context ng Genesis chapter 2 verse 1 to 4 na si Lord ay nagpahinga ay hindi dahil sa napagod siya, hindi dahil kailangan niyang magpahinga. Hindi doon sinabi. At kahit sa original Hebrew context, hindi ganoon yung ibig sabihin ng rested. Pag binasa natin yung verses na yan, walang sinabi na kailangan ni Lord magpahinga. Sinabi lang na nagpahinga ang ating Panginoon. Pag tinignan po natin dyan, sayang hindi ko na ilagay, is yung Hebrew word na rested na ginamit sa chapter 2 verse 3. Ang ibig kong sabihin sa original word ng Hebrew na yun ay sabat. Okay? So yung rested na ginamit sa chapter 2 verse 3 na word, Hebrew, ay sabat. Na ang ibig sabihin ay to cease or to stop. Suppose namin sabat, stop, tumigil. Hindi yung rest na nagpahinga. Ang ibig sabihin ng sabat is tumigil, huminto, ano pa. Basta stop, tumigil. At yan din po yung hango, di ba? Kaya ngayon mga Hudyo ay may tinatawag na Sabbath Day. May pinapractice silang Sabbath Day. Dahil dyan sa konsepto, dahil sa pangpitong araw, God rested. Ibig sabihin, God Sabbath. At makikita pa natin sa Exodus 20, verse 8 to 11. Actually, yan po yung fourth commandment na binigay ng Diyos sa, di ba, 10 commandments yun? Yung pang-apat, babasahin po natin, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your sons or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor your foreigners residing in your towns. For in 6 days, the Lord made the heavens and the earth, creation to, in verse 11, the sea and all that is in them, but He rested on the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Okay, so yung verse na yan, again, this is the 10 commandment at specifically yung fourth commandment ay patungkol sa Sabbath day, sa ikapitong araw ng linggo, or sa Hudyo, Sabado, kasi yun yung pang 7th day. Sabado yun sa kanila.
At sa susunod po mga pagkakataon, pag-uusapan po natin yan. At ang focus natin ay, for now, focus po natin ay sa Genesis 2. So ang reference ni Lord, nung binigay niya yung 10 Commandments sa mga Israelites, specifically yung pang-4th commandment, ang reference na ginamit ng Diyos ay ang creation, which is mababasa natin sa Genesis chapter 2, verse 1 to 4. Specifically, kaya may Sabbath day sila, dahil ang Hebrew word no na ginamit ng Genesis 2 ay Sabbath, ibig sabihin is to cease or to stop, tumigil or huminto. Huminto ka sa ginagawa mo. So yung konteksto po ng rest na ginawa ng Diyos on the 7th day ay hindi to recover His power na ginamit ng Diyos in creation, kundi para tumigil sa kanyang paglikha. He ceased working. Tumigil siya. He stopped creating. Tumigil ang Lord sa paglikha. Tumigil ang Lord sa paggawa niya in creation. That is the proper context of the rest in Genesis 2 verse 1. Kaya nga nakalagay po dyan sa 4th commandment, walang sinabi dyan si Lord na magpahinga kayo sa Sabbath day kasi napagod kayo. No? Diba? Hindi niya sinabi na magpahinga kayo sa 7th day kasi nahahapo kayo sa pagtatrabaho niyo. No? Ang sabi niya, tumigil lang kayo sa ginagawa niyo. Tumigil kayo sa trabaho niyo. The same way that God stopped, ceased, tumigil sa pag-create on 7th day. So ganoon din, kasi nga sabi ni Lord in creation, it is all good. Sabi niya nung nilikha niya, diba? Satisfied na siya sa kanyang nilikha. Approved na sa kanya. Kasi ibig sabihin, di ba last week nakita natin that may divine approval na ang Panginoon sa creation niya. Lahat ay maayos, lahat ay ayon sa kanyang kalooban. Lahat ay good, okay na, all goods na. His work, ang kanyang nilikha ay maganda, perfect na sa kanya, tapos na. His work is finished. Which is pupunta tayo sa ating second point na makikita natin God's on the 7th day. Next slide po. Number 2 is God's creation is complete. Another reason kung bakit tumigil ang Diyos, nagpahinga, rested on 7th day, dahil yung kanyang nilikha in 6 days ay tapos na, kumpleto na, all goods na. Kaya nga sa Genesis chapter 2 verse 1, so the creation of the heavens and the earth and everything in them was completed. Ibig sabihin, tapos na, finish na, all goods na, nagawa na, wala nang kulang, walang mali, walang missing, kumpleto na, wala nang dapat idagdag. Therefore, ang ating Panginoon ay tumigil, nag-rest, Sabbath. Ibig tumigil ang Diyos sa paglikha. Kasi nga, complete na, tapos na. Wala nang kailangan likhain si Lord. Lahat na nang kailangan nilikhain according to His purpose, according sa kanyang kalooban, ay nagawa na niya. Kasi po, again, sabi ko nga, nung nilikha ng Diyos ang universe, hindi yun random. Okay, hindi yun, alam mo yun, kung ano-ano lang ang nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, may development planning na ginawa ang Diyos. May creation planning ang ginawa ang Panginoon. Remember again that He is the God of order. Diba? At ang kanyang nilikha, sa kanyang nilikha, may order, may process, may plano na sinusunod ang ating Panginoon. Again, hindi yun random ha. Baka mamaya isipin nyo, nanguhula lang yung creation. No, it is not random. Diba? Na day 1, siguro sa day 1, light muna, no? Kung ano-ano, day 4, gagawin, day 3, ganyan. Hindi yun random. Ang lahat po ng nilikha ng Diyos ay according to His divine order, His divine plan. Hindi yun bara-barabay. Hindi yun nanguhula lang, no? Everything in creation is part of God's elaborate plan. May plano ang Diyos in creation. At yun ang sinunod ng ating Panginoon. Lahat ng nilikha na ay parte ng kanyang napakagandang design at plano. And everything in creation ay well-planned ng Diyos bago pa nilikhain. Diba? Grabe yung makapangyarihan ng Diyos. Bago niya likhain ang liwanag na yan, alam na ng Diyos kung ano yung, paano siya nalilikha, paano yung purpose niya, kung gaano siya kabilis. Diba? Diba, liwanag ang pinakamabilis, diba? The fastest entity, the fastest the pinakamabilis na bagay sa buong universe. Pero yung bagong inilikha, alam na yun ng Panginoon, alam nila kung gaano kabilis yung liwanag yun.
Because it is all part of His grand and divine plan in creation. Everything that is everything na nilikha ng Diyos, everything na nalikha ang Diyos, lahat ng bagay na naisilang, lahat ng bagay na nagawa, lahat ng bagay na yan ay parte ng plano ng Panginoon. Kaya nga lagi natin sinasabi, di ba? Walang aksidente sa Diyos. Di ba? Walang aksidente sa harapan ng Diyos. Kung sa inyo aksidente yan, no. Sa Lord, it is part of His divine plan. Diba? Lalo na yung buhay. Diba? Kaya minsan sasabihin natin na aksidente, nagkaanak. That is, lalo yung buhay, that is part of God's divine plan. Blessing. Dahil yan ay nasa ayon sa kalooban ng Panginoon. So, anong implication natin? Anong implication nito sa atin? Ano yung response natin? Diba? Sabi natin, ano yung maging response natin sa salita, sa katotohanan ng salita ng Diyos, na may plano ang Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng nilikha niya, may plano ang Lord. May plano ang Lord lalo na sa buhay natin. Anong maging response natin? Mas lalo tayong magtiwala sa Diyos. Diba? Pero inyo, ganun si Lord sa kanyang nilikha, na may plano siya, hindi aksidente, na hindi random yung mga bagay-bagay na nangyayari sa atin, lalo na sa buhay natin. It was all part of God's plan. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoon. Mas magtiwala tayo sa ating Panginoon. Na pag may mga pagkakataon sa buhay natin na parang chaotic, empty, napakadilim, void, diba? Remember creation. May plano ang Diyos. Amen. Magtiwala tayo sa Kanya. So, tapikin nga natin yung katabi natin, no? Sabihin natin, hindi pa tapos si Lord sa buhay niya. Gisingin po sila. Hindi pa complete yung plano ni Lord sa'yo. Matuto ka, magtiwala at magantay sa Diyos. Sabihin mo, di ba? Sabihin mo sa Kanya, si Lord ang maging pahinga mo. Dapat si Lord ang maging pahinga natin, hindi kung sino-sino, hindi kung ano-anong ari-arian, hindi yung pera, katanyagan, hindi yung mga ganyang bagay. Dapat si Jesus ang maging pahinga mo. Dahil si Jesus ang kukumpleto sa atin. Amen? Kaya kung nakikita po natin yung mga kapatid natin na nag-i-struggle sa pagsunod sa Lord, di ba minsan may mga immaturities pa sa areas ng buhay nila, immature pa sa ganung bagay, immature pa sa ganyang bagay. Ibig sabihin nun, hindi pa tapos ang Lord sa buhay nila. May ginagawa pa ang Panginoon na according sa plano niya sa buhay natin. Kaya natutulungan tayo, di ba? Kaya natutulungan tayo na lumakad according sa plano ng Diyos. Kasi again, may plano ang Diyos. At yun yung maganda sa ikabubuti natin. All things work together for good for those who love and trust the Lord, di ba? Kaya yun yung dapat masunod sa buhay natin. Na kahit marami tayong problema, marami tayong suliranin at kahirapan na nararanasan, patuloy tayong manalig, maniwala, manampalataya, at sa ating Panginoon. Na kahit napakagulo na po ng buhay natin dito sa lupa, someday, yung plano at balak niya sa ating buhay will be completed pag bumalik ang ating Panginoong Jesus or pag pinauwi na tayo ng ating Panginoon. The Lord of the Sabbath, ang Diyos ng kapahingahan. So yung bago tayo magpunta sa point number 3, actually, sa mga susunod pong mga pagkakataon, makikita natin na yung mga numbers sa Bible may ibig sabihin. So, sa Hebrews, sa Biblical Hebrew, yung number 7, di ba, 7th day, yung number 7 po, ay connected sa idea ng fullness or completeness. Ibig sabihin, pag ang number 7 sa Bible, kung nakikita natin yan, ang ibig sabihin yan, related yan sa completeness or fullness. Ibig sabihin, kompleto, puno. Diba? Kasi nga, ang isa sa reasons nun is on the 7th day, creation was full and complete. Diba? Sa 7th day, nilikha ni Lord ang lahat ng plano niyang likhain, na kompleto na niya lahat ng gusto niyang likhain, and God rested
God stopped and God ceased creating kasi nga it is complete. Wala nang dapat idagdag. Kompleto na yung planong likhain ng Diyos. It is done, it is finished. Na-fulfill na yung plano ng Lord na likhain. God ended His work of creation. So kumbaga yung linggo, yung 1 week of creation is finished na. Yung earth nun ay pwede nang tirhan. Diba? Nanilikha na yung mga pagkain na kailangan ng tao. May buhay na, may tubig, may lupa na, may titirhan na. Kompleto na lahat ng pangailangan. May araw, may gabi na pwedeng matulog. Diba? Lahat kompleto na. Sa lahat na i-provide na ni Lord ang lahat ng pangailangan ng kanyang creation, God's creation is complete. Kumbaga lahat ng ecosystem, kung familiar kayo sa term na ecosystem, lahat ng ecosystem sa buong nilikha ng Diyos ay working na, complete na. Lahat ay nagpo-function na ng maayos, lahat ay gumagana na, kumpleto na. Ano bang Tagalog ng kumpleto? Complete. Buong buo na. Walang lahat, walang labis, walang kulang ang creation ng Diyos. At pangatlong number 3, na makikita po natin in the 7th day, is God blessed the 7th day and declared it holy. Kasi nga, di ba, nung first hanggang 6th day, nakita natin na tuwing matatapos yung araw, ano yung nababasa natin? And evening passed and morning came. Dumating ang gabi, di ba sabi nga, natapos ang gabi at dumating ang umaga. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga. So, day 1 hanggang day 6. Laging may ganon. Pinapakita na talagang araw. Isang araw, 2 araw, 3 araw, 4 araw, 5 araw, 6 na araw yung naganap. Kasi nga may evening and morning. Pero, sa 7th day na to, interestingly, very unique ang 7th day kumpara sa first day to 6 days. Kasi sa 7th day, wala na yung statement na yun. Wala nang statement na lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. So, ibig sabihin, yung statement absent na yun sa 7th day. Instead, ano makikita natin sa 7th day? God blessed the 7th day. Pinagpala ng Diyos yung 7th day. Kaya nga sabi sa Genesis 2 verse 3, and God blessed the 7th day and declared it holy because it was the day, yung pang-pitong araw, when He rested from all His work of creation. Again, since kompleto na at tapos na ang kanyang nilikha, nagawa na ni Lord ang kanyang gustong gawin according to His divine purpose, divine plan. Anong ginawa niya? Ang ginawa ng ating Panginoon on the 7th day, pinagpala niya at ipinagbanal niya ang ikapitong araw. It means, yung 7th day, ang ibig sabihin, nung 7th day, ang lahat ng nilikha ng Diyos, ang lahat, all of everything that He created for all those 6 days, ay pinuno ng presensya ng Diyos. Diba? When you declare something holy, when God declares something holy, diba? Ibig sabihin, yung attribute niya ng kabanalan ay hindi ibinibestow, ibinibigay. Diba tayo? Sa tulong dahil sa ating Panginoong Hesus, sa ating pananampalataya kay Jesus, we are declared holy. Kasi yung kabanalan ni Kristo, binigay sa atin. Kaya we are holy dahil yung kabanalan ni Kristo is bestowed upon us. Similar in creation. And God made it holy. Ibig sabihin, yung kabanalan, yung presence ng Diyos ay iginawad niya in all of His creation on the 7th day kasi He declared it holy. Yung presence ng Diyos, yung presensya, yung banal na presensya ng Diyos ay napuno ang lahat in creation. Ibig sabihin, God dwells. Nanirahan ang Panginoon sa kanyang nilikha. At makikita po natin yan sa mga susunod na chapter, nakalagay na nakakatuwa, no? God is walking on the whole of the day. Naglalakad ang Diyos sa kanyang sa kanyang mga nilikha, di ba? Ibig sabihin, His presence dwells in all of His creation. Nakakasama niya ang kanyang nilikha. Makikita natin sa Garden of Eden, kasama si Adam and Eve, lahat ng kanyang creation, lahat ng mga hayop, lahat ng yun kasama ng Diyos. Created in His own, lalo na yung tao, created in His
own image na tao na binigyan niya ng authority to rule the world forever. Di ba ganun? That is how special the seventh day. Na dahil pinagpala at pinagbanal ng Diyos. Manirahan si Lord kasama ang tao, kasama ang kanyang nilikha sa garden. Makasama niya ang tao to rule the world forever. So ito yung sabat. Ito yung kapahingahan that God ordains on that seventh day. At ito po yung nais ng Lord sa atin. Ito yung design ng Diyos sa sangkatauhan. Ito yung design ng Diyos na nilikha niya ang lahat. Nilikha niya ang tao in all of His creation to dwell with Him forever. That we may enjoy His creation, that we may enjoy the presence of the Lord, that we may enjoy the beauty of this creation kasama ang Panginoon, to enjoy and to rest in His presence forever. Amen. And of course, alam naman natin, bakit hindi naging ganon? Alam natin na ang kasalanan ang dahilan kung bakit nasira ang lahat ng iyon. Because of our sin, because of the fall of man, dahil sa pagsala ni Adan, dahil sa kasalanan, yung 7th day na rest na original na nais ng Panginoon, na meron tayo na ma-enjoy sana in the Garden of Eden. Dahil sa kasalanan, nawala. We are disqualified because of sin. Napalitan, anong pumalit? Doon sa kapahingahan, sa kagandahan na dapat in-enjoy natin sa presensya ng Diyos, dahil sa kasalanan, pumalit? Diba? Napalitan ng paghihirap, hinagpis, kapaguran, panghihina, sakit, karamdaman, at kamatayan. Piruin nyo, yung barking, sobrang luging tayo dahil sa kasalanan. Naimbis na tayo na meron tayong rest, meron tayong sabat, meron tayong kapahingahan sa presensya ng Diyos. Ito ay napalitan ng chaos, ng maguluhan, kahirapan sa buhay na kahit kailan hindi natin maiiwasan. Kaya nga diba, maging response natin sa katotohanan na to, mas magalit tayo sa kasalanan. Mas mainis tayo sa kasalanan. Mga kapatid, kung meron po tayong bagay ng kagagalitan, kaiinisan, kaayawan at lalayuan, kasalanan yun. Amen. Kasalanan ang aayawan natin, ang lalayuan natin. Dahil even in creation, walang naging mabuting bunga ang kasalanan sa atin. Lalo na rin ngayon, sa buhay natin. Tandaan nyo, kung may mga kasalanan tayong tinatago, hindi yan beneficial sa atin. Ang idudulot lang ng mga kasalanan na ay kapighatian, kapaguran, kahirapan, sakit, emotionally, physically, at kamatayan. Kaya, mga kapatid, walang may dudulot sa atin ang kasalanan noon, kahit hanggang ngayon, at kahit sa mga susunod na panahon, walang idudulot na maganda ang kasalanan sa buhay natin. Sisirain lang yan. Similarly, on creation, similarly, nung nilikha ng Diyos ang lahat, sisirain lang ng kasalanan ang lahat ng mga magagandang bagay na meron tayo. Amen. Let this be a warning to us. Sisirain niya ng lahat ng magagandang bagay, na plano, magandang balak, magandang nais ng Diyos sa buhay natin. Pero nakakatuwa kasi, despite of that, napakabuti pa rin ng Panginoon. God is still merciful. Despite na nagkasala tayo, gusto pa rin niyang ma-restore yung original na sabat, yung original na kapahingahan na nilikha niya on creation week. Na despite na disqualify tayo dahil sa kasalanan natin, na-disqualify tayo sa rest na yan, we can still find rest. Makakatagpo pa rin tayo ng kapahingahan. Kanino? In Jesus. Sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Sabi sa Matthew 11 verse 28, sabi ni Jesus, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light."
So, yung context po niyan, yung yoke na pinapataw ng tao ng mga tao sa kapwa-tao, no? Gawin mo to, gawin mo yan para maligtas ka. No, those are burdens na man-made. Kaya nga, itong verse na to specifically, invitation, iniimbitahan tayo ng Panginoon sa katotoong kapahingahan. Yung rest, yung kapahingahan, yung Sabat na ginawa ng Diyos on that 7th day, ay available sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya di ba, pag may namamatay, pag tayo ay namatay at meron tayong Panginoong Jesus sa buhay natin, hindi tayo nalulungkot, di ba? At hindi tayo naghihinag peace. Kasi we will rest in peace. Mamamahinga tayo we will rest in peace. Dahil kay Jesus. Dahil yung kapahingahan ng Panginoon can be attained through Jesus Christ. Tayo ay makakapagpahinga na pagkatapos itong buhay natin na punong-puno ng hirap, kapaguran, at trabaho, lahat-lahat, may kapahingahan tayo sa ating Panginoon Jesus. Kaya nga, di ba, ginagawa natin, nagsishare tayo ng gospel. Kasi pag yung mga tao ay namatay ng walang Panginoong Jesus, hindi totoo that they will rest in peace. Di ba? Isipin nyo, kung wala silang Panginoong Jesus at kinuha sila at namatay sila, palagay nyo ba may rest? Wala. Dahil ang kapahingahan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesus. And also, this is the reason kung bakit yung mga Jews ay nag-o-observe ng Sabbath day, yung Sabado nila, as holy, which is pag-aaral natin sa susunod. At ito rin yung reason kung bakit tayong mga Christians ay nagtitipon-tipon tuwing Sunday. Not the 7th day, but the first day of the week. Pag-uusapan natin sa susunod. Dahil to celebrate na ang ating Panginoong Jesus ay muling nabuhay mula sa kamatayan. Panginoong Jesus na magbibigay ng totoong kapahingahan, totoong Sabat, totoong rest sa bawat isa na nananampalataya sa Kanya. On Sunday, we celebrate the Lord's Day. We spend our rest day in the presence of God na nagbibigay ng true rest. Kasi po yung mga ginagawa, di ba, lagi natin sinasabi, yung ginagawa natin dito sa lupa, yung ginagawa natin dito sa church, ay practice, glimpse, o sulyap kung ano ang meron na gagawin natin sa eternity. Itong ginagawa natin sa lupa, yung pagpupuri sa Diyos, yung pagpapasalamat sa Diyos, yung fellowship with one another, yung ini-enjoy natin yung kabutihan, yung katapatan at pagpapala ng Panginoon, yan ang gagawin natin in eternity. Pag muling bumalik ng ating Panginoong Jesus, or pag tayo ay tinawag na ng ating Panginoong Jesus, kumbaga, isipin nyo, this is the practice, kumbaga, it is a glimpse, sulyap ng kapahingahan na meron ng ating Panginoon. Kapahingahan na tanging kay Kristo lang matatagpuan. Na tayo ay magpupuri, magpapasalamat, sasamba, dadakilain siya, makakahalubilo siya, makakasama siya, magpapahinga sa presensya ng ating Panginoong Jesus for all eternity. Tayo pong natin tumayo. Tayo pong natin manalangin. Yes, God. Yes, God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Pinagkalog po sa amin. Maraming salamat, Lord God, dahil tunay nga na ikaw ay Diyos na makapangyarihan na nakita namin yung creation, O Lord. Nakita namin kung gaano ka makapangyarihan, Panginoon, ang nilikha mo ang lahat in 6 days. And Lord, dito kami, Lord, maraming salamat sa pagbigay niyo po sa amin ng katotohanan na tunay nga on the 7th day, you rested, O Lord. Nagpahinga ka not because ikaw ay napapagod, dahil alam namin na kailanman ay hindi ka mapapagod, Panginoon. O you ceased creating, tumigil ka sa paglikha kasi nalaman namin, Panginoon, na tapos na yung creation mo, Lord. Nagawa mo na yung mga gusto mong likhain, Panginoon, according to your purpose, according to your glory. At alam namin, Panginoon, na bagamat natapos ka in creation, alam naman namin na hindi ka tumitigil in your creation. Alam namin, Panginoon, na in creation, ikaw ang nagsustain ito.
Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng buhay sa amin. Ikaw, Panginoon, ang dahilan kung na araw-araw, Panginoon, ay kami ay nagigising, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit umiikot ang planeta, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit ang araw ay patuloy na nagbibigay ng liwanag. Ikaw, Panginoon, ang dahilan kung bakit ang mga ihip ng angin ay patuloy na umihip, Panginoon. Ang mga agos ng dagat, Panginoon, ng tubig, ay ikaw ang dahilan, Panginoon. Dahil ikaw ang nagsusustain ng iyong creation. Ikaw ang nag-iingat, ikaw ang nagbibigay ng buhay sa iyong nilikha. Kaya kami, Panginoon, ay magpupuri at magpapasalamat, Lord God. Dahil tunay nga na ikaw ang lumikha ng lahat at ikaw ang nagsusustain ng lahat. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay nilikha para sa iyo, Panginoon. And Lord God, as we celebrate your creation, O Lord, as we observe this every Sunday, O Lord, ay tunay nga, Panginoon, na nawa, lagi namin ma-appreciate ang ginawa mo, Panginoon, sa iyong creation. At tunay nga na ikaw ang Diyos na lumikha sa lahat ng ito. May plano at balak sa lahat ng napakagandang ito. At ikaw rin ang mapapapurihan sa lahat ng iyong nilikha. Let's pray for our brothers and sisters sa ating kanan. Pagpalain natin sila. Buhay spiritual, gawa na naman po yung mga napakinig niyang salita sa buhay pagkainatan niya, inspiration niya sa pagkakasa na Let's also pray for our brothers and sisters sa ating kaliwa. Yes, God. Panginoon, muli kami nagpapasalamat, Lord, sa kabutihan mo sa buhay mo. Maraming salamat, Lord God, sa iyong salita na pinagkaloob. Tunay nga nagbibigay sa amin, Lord God, ng mga katotohanan patungkol sa iyo, Panginoon. Mga katotohanan, Panginoon, na may pinapakita kung sino at kung ano ka, Panginoon, in all of your creation. Kaya kami, Panginoon, ay buong puso nagpapasalamat sa iyong kabutihan at ang dalangin po namin na nawa ang iyong banal na spirito na nanahan sa bawat isa sa amin ay nawa ay gawing buhay ang iyong salita sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Transform us, Lord God, according to your word, according to your purpose, according to your will, at tunay nga na ikaw ang mag-glorify sa amin na iyong nilikha. And once again, we declare that we love you, Father God, we love you, Jesus, we love you, Holy Spirit, and we love one another. This is our prayer in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Magpalain po tayo ng ating Panginoon.